bansa ngayon. Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingista? Sino ba? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelido nila? Duterte. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Pati nga ang West Philippine Sea sinisisi pa PRRD. Magandang sukang gabi po sa inyo lahat. Ang hirap nung huli kang Magandang sukang gabi po sa inyo lahat. Ang hirap nung huli kang magsasalita. I mean, nadinig nyo silang lahat magsalita. They're all brilliant. Palakpakan nyo naman ang slate ng PDP Laban Senatorials. Ang hina naman ang palakpak nyo. Ayan, para matanggal yung kaba ko. Isipin nyo, mga nagsalita. Attorney J.B. Hinlo ng Visayas. Brilliant. Ilonggo. Tumayo ka naman. Magpakita ka sa kanila. Brilliant. Matatag. Matapang. Ipaglalaban ng mga Pilipino. Walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo. Isa pang katatapos lamang magsalita, ang aking kapatid na tiga Poso Rubio, Ilocano, abogado ko, at alam ko, tutulungan nyo rin ito, Attorney Raul Lambino. Ang isa pang abogado, ang pinakabata sa aming grupo, Attorney Jimmy Bondog. Nasaan ka? At siyempre, ang maisog, ang pagkikipaglaban ng gusto, Attorney Vic Rodriguez. Isa pa ang abogado. For anyone with dementia, ating lahat, kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun,
kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila na involved sa korupsyon. Bakit humirap ng humirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kabangbayan na uuwi sa korupsyon. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweet, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan niya? Bakit tayo po na ipinaglihilan sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pagaway-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na ito nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Katulad po ng isang scanner, na kung saan yung kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Patadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lang ang lulusot doon,
Ito pong mga kandidato ng PDP laban. Lahat po ay re-redikin ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yun ay ginawa sa suka. Salamat po. Oh, Attorney Rodante Marcoleta. Oh, suka. Wow. Halika din sa mo ko dito. Okay na. Okay, yan po ang aming, ay, grabe ang tapang nyo ha. Ako, nanonood ako. Di ba? Nanonood naman kayo, di ba? Mag-isa lang siya ron sa lamesa na yon. Tapos lahat ng katapat niya, sinasagot niya, nilalabanan niya, palakpakan niya kung gano'ng katapang yung tao na yan. At wala silang maisagot na tama. Napakatalino, kaya ako pili mo ko sa taong yan. Okay, next. Our next candidate is a well-known spiritual leader, philanthropist, environmentalist, and humanitarian and peace advocate. He is the founder of the Kingdom of Jesus Christ, a religious organization based in Davao City, which has grown exponentially from the Philippines to the world in the span of 4 decades, aside from the global dissemination of the gospel of the kingdom. Ladies and gentlemen, the morning chairman, Sunshin, am I right? Media Network International, SMNI. Palakpakan po natin, number 53, Pastor Apollo C. Kiboy. Siyempre, tawagin natin. Upang ipakilala po ang ating number 53. Palakpakan po natin, Attorney Israelito Torreon. Mayong hapon sa atuang tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Attorney Israelito Pañares Torreon. Ako po ay representative ng aming pinakamamahal na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam niyo po, mahirap pala sumunod sa isang magiting at magaling na speaker na si Congressman Marcoleta. Buti na lang, yung aking pong nire-represent, magaling din at guwapo. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kailangan nating suportahan. Bakit? Galing siya sa kahirapan. Ang kanyang mga magulang ay galing sa Lubao, Pampanga. Pinanganak siya doon sa Kalinan sa Tamayong, Davao City. Siya po ay galing sa kahirapan, kaya naiintindihan niya ang kahirapan. Yung sabi po ni Presidente Marcos, na bumibili lang daw ng suka at meron ng certificate of candidacy, maniwala kayo o hindi. Si Pastor Apollo C. Kibuloy noon, dahil sa kahirapan, ay gumagawa po ng suka. Pero dahil sa kanyang paniniwala at sa kanyang grabe na determinasyon na maka-achieve sa buhay niya, napaakyat niya ito, nag-aral, naging scholar, naging pastor, at in 1985, he founded the Kingdom of Jesus Christ, which is now one of the leading religious organizations in the world. Alam po ninyo, meron siyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan, ang ating heart and soul ng PDP laban ngayon. Dahil sa kanyang closeness ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte, ginawa siya ngayong poster boy ng kalabisan ng ating pamahalaan. Kaya nga ngayon, saan po siya? Nasa po siya sa presuhan. At ngayon, ipagpaumanhin niyo po
baka po nangangamoy na siya ng suka, pero everyday po siya naliligo. Atin pong pakinggan ang mensahe, ang boses ng mga taong inapi. Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation ng Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyon na sasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, napapakaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na pag-asabi sa bayan. Kapag ang Pilipino lumahan sa Pilipinas, Mula sa isang dukhang pamilya sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinila noong Abril 25, 1950 sa paanan ng Bundok Hapo. Lumaki siyang kasama ang iba't-ibang tribo sa Tamaling, Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa bisyong itinagda ng Diyos. Lalo na yung akong bata, I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the Father blessed me rich, I said, if you bless me, Father, I will dedicate the whole of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may 1,000 miyembro. Tungo ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Apollo C. Kibuloy na noon hanggang ngayon. Kalinga para sa mahihirap, humina at patay na pabayaan. Ininalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libre edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataan sa lahat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katulungo. Pagsusulong ng advokasya sa kalikasan at malinis na kapaligiran, agarabasyon at tulong para sa mga biktima ng kalamihan at sakuna pagtulog sa nation building upang labanan ang salong na droga, korupsyon at terorismo. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, nauunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Isa siyang political prisoner na ikinulong ng walang kasalanan. Bakit mo siya kailangang iboto? Si Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang exhibit A niya ay ang KOJC, maugnat, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya, ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa mura, tuloy ang laban sa droga at CBP-NPA-NDF. Tagapagtanggol ng inaaping, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy, para sa Senado, vote PDP Laban, and especially Pastor Apollo Kibuloy. magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan man maharapin ang ating boses ngayon. Ako po si Pastor Apollo C. Kibuloy at tinatanaw kong isang malaking karangalan na maging bahagi ng kaganapan ito at maging kaisa sa lineup ng Duterte senatorial candidates. Isang pagpupugay sa ating kaibigan ang chairman ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, PDP Laban, former President Rodrigo Roa Duterte. Malugod ko rin binabati ang mga opisyalis ng partido, Vice Chairman Alfonso Cusi, President Senator Robin Padilla, Vice President Sebastian Basquet Duterte, Secretary General Amy Torrefranca Neri, Treasurer Isabel Zamora, Auditor Senator Christopher Bongo, Vice President for Luzon Eric Martinez, Vice President for Visayas Michael Rama, Vice President for Mindanao Senator Roland Bato de la Rosa, Executive Director Asta Teniente Naik at sa lahat ng mga mahuhusay ng membro ng pamunuan. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin. Ako'y kaisa sa mga isinusunod ng PDP Laban. Sa loob ng 43 taon ng pagkakataon ito ay lalaban para sa pangunahing karapatan ng Pilipino. Isusunod ang mga reforma sa pamahalaan ng pamaging laging inklusib ang bansa pagdating sa panglayo at paninindigan para sa katotohanan.
na sa magkulit